Di lang masuri sa benepisyo ang mga Pilipino kundi maipagmamalaki din sa larangan ng radyo. Alamin ng kwento dito sa Anong Ganap. Ang radyo ay naging bahagi na ng ating mga tahanan at araw-araw itong kasama natin sa ating mga buhay. Nag-uugnay ito sa atin mula sa mga nasa ibayong dagat at patuloy na nagbibigay ng impormasyon at aliw. Mahigit isang siglo nang nakalipas mula nang maimbento ito at naging gininto ang panahon ng mga drama at balita. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang diwa ng radyo. Kaya naman, tuwing ika-13 ng Pebrero, ginugunita natin ang World Radio Day upang higit pang paigtingin ang kalagahan nito at kilalanin ang mga naging ambag ng radyo sa ating buhay. Sa kabila ng patuloy na pag-usbong ng teknolohiya, nananatili pa rin ang lakas at kapangyarihan ng radyo. Noong 2011, isinulong ng UNESCO ang pagkakaroon ng World Radio Day at ito ay inaprubahan ng United Nations General Assembly noong 2012. Binigyang diin ng World Radio Day ang kahalagahan at papel ng radyo sa paghahatid ng mga impormasyon at aliw. Tunay nga na malaki ang naging papel ng radyo sa ating buhay. Lalo na sa panahon ng kalamidad, ang radyo ay nagsisilbing pangunahing paraan ng pagpapalaganap ng real-time na impormasyon, lalo na sa mga kababayan nating nasa malalayong lugar. Hindi lamang ito ginagamit sa paghahatid ng balita at impormasyon, kundi nagsisilbi rin itong boses ng mga mamamayan upang marinig ang kanilang mga saloobin at pangangailangan. Kaya ngayong World Radio Day, hinihikayat natin ang bawat isa na kilalanin ang mga kontribusyon ng radyo sa ating buhay at tanggapin ang patuloy na presensya nito. Kahit nasa gitna ng makabagong teknolohiya, kahit iba't ibang stasyon man ang napapakinggan, iisa pa rin ang hangarin nito, kundi magserbisyo para sa kapakanan ng mga tao. Ayun, tunay nga naman ang radyo kasi sila yung nagbi-bridge ng gap, reaching, giving information, reaching etong yung pinaka-grassroots natin. Lalo na dito sa most especially dito sa, sabihin na natin dito sa Cordillera. Kasi marami nga naman yung hindi pa nila alam yung mga, ito yung mga pausbong pa lang na teknolohiya, hindi pa nila alam gamitin ito. And napakalaking tulong ng radyo sa atin mga ka-MB Miss Angel, no? Kasi dito natin nalalaman yung mga impormasyon na galing sa bayan and then papunta siya dito sa mga outskirts natin, dito sa mga probinsya natin dito sa Benguet. Oo, at saka maganda rin no ang radio kasi nare-reach niya yung pinakasulok-sulukan. Hindi na kailangan ng malakas na signal. And parang ito na rin yung way to entertain people and also to give information, balita sa kanila. Ikaw ba, Miss Vanessa, nag-aano ka pa rin ba ngayon? Nakikinig ka pa rin ba ngayon sa radyo? Sa amin, ang nostalgic ng radyo sa amin. Kasi kami, lumaki kami sa farming environment. Yes. And yun yung parang pinaka-entertainment na namin. Kasi meron nga naman yung pagka magtatanim kami, gano'n, nakikinig kami ng mga mang biyanong, gano'n. Wow! Kaya alam ko talaga yung mga ganong story. And napakaganda kasi it serves as entertainment din sa yung mga older na namin. And at the same time, kami din, na nung mga panahon na yun, bata-bata pa. At saka nung ko din, mga wala pa akong phone, lagi akong nakikinig ng radio drama. Gabi-gabi, hindi. Kaya yun yung parang way to escape na mag-overthink ako. Oo, ang ganda lang kasi na every Sunday, hindi po nawawala until now mga ka-MB, no? Nasa tradisyon po namin sa bahay na every Sunday, dapat 7 a.m. pa lang naka-open na ang radio. Hanggang alas 4 yan. Tapos, dun na, syempre papakinggan mo dun sa mga Ilocano songs. Yun talaga yung kasama na siya sa araw-araw namin na pamumuhay tuwing Sunday. Ayan, at saka dito nga parang kasi ngayon hindi na siya yung radyo sa amin, wala nang radyo sa amin din sa bahay. Pero ang ginagawa namin, nag-YouTube kami. Ang pinapakinggan pa rin namin yung mga drama. Kaya hindi talaga siya nawawala kasi it's been part of the tradition na din ng pamilya, lalo na kapag nasa bahay ka talaga. Hanggang ngayon naman yung mga nasa probinsya, tuwing umuwi kami ng probinsya, hindi nawawala ang radyo. So I think hindi ako naniniwala dun sa sinasabi ng iba na ang radyo ay unti-unti nang namamatay. Actually ngayon umuusbong pa rin sila kasi ginagamit pa rin sila sa kahit anong edad ng tao. At saka dito, kayang-kaya nilang makipagsabayan. Oo, 'di ba? Kaya hindi lang kwento ng radyo ang ating madidiscover ngayon, kundi mga taong nasa likod nito. Kaya ngayong umaga, matutunghayan natin at mapapakinggan ang mga kilalang radio announcer dito sa Baguio
upang ipabatid sa atin ang kanilang mensahe ngayong World Radio Day. Hinihikayat natin yung ating mga mambabatas, sa ating yung mga decision makers natin sa lipunan na makapag-create sila ng access para sa information through radio. No, lalong-lalo na ngayon sa ating lipunan na naglipa na ang mga sabihin na natin na misinformation, disinformation, malinformation. So we consider radio as one of the medium na kung saan yung truthfulness ng information ay naibibigay natin. That's why every year sinaselebrate natin ng World Radio Day to give respect and to give credit sa mga radio broadcasters at yung mga nagtatrabaho po sa radio industry. Continue to inform the public through radio. Nothing beats radio, and I believe radio will continue to serve the world. Well, of course, for all the radio man, this is our day and make it work, and let's try to make it more reliable at talagang maaasahan pa rin po tayo. This is our day, and happy World Radio Day to all the radio personalities out there. Malaki talagang pinagkaiba ng panahon ngayon sa dati. Noon, ang radyo ay nagsisilbing social media ng mga tao at di kalaunan, unti-unting naisasantabi dahil sa mabilis na pag-usbong ng mga makamodernong teknolohiya. Kaya ang ating mga broadcaster ay may mga panawagan sa atin. Radio in this day and age has become what you would call a dying medium. Well, technically it's not. The radio is still very much effective in this day and age, now more than ever actually. Gaya nga po ng nangyari ng pandemya, di ba? So we needed these for proliferation of information. Ngayon, sa radyo po, sobrang kailangan siya ngayon because not many people have access to TV. Or there's still a lot of relevance sa radio in this day and age because of that fact that radio is flexible. No? Pwede po siyang pakinggan kahit saan man sa mundong ito. Importante pa rin ang ating mga radio, lalong-lalo na sa mga lugar kung saan hindi naman accessible yung mga internet connections natin. Kaya para sa mga lugar kung saan hindi pa rin accessible or hindi pa rin wide yung dissemination ng mga internet o mga internet signals, ay mahalaga pa rin ang pakikinig sa mga radio networks or radio communication networks para na rin maintindihan or malaman ng mga tao yung mga latest news. Napakahalaga siya, no, mas lalo na today is nalalapit ang election. Alam natin sa social media, napakarami ang fake news. Pero kapag kayo ay patuloy na makikinig sa radyo, first, fast and right sigurado ang inyong mapapakinggan and first-hand information and talaga namang totoo. Napaka-importante pa rin at napaka-vital pa rin ang part ng radio. Sa digital age na tinatawag natin, it's because may mga lumalabas man na tinatawag nilang new media, pero iba pa rin ho yung naipipresent ng radio sa atin. It is because we are following the guidelines. Of course, we have the go signal, and at the same time, yung standard ng broadcasting is talagang fina-follow pa rin din natin, and at the same time, na ibibigay natin kung ano yung gusto ng tao na balance sa lahat ng paraan o ng bagay. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, luma na yung radyo. Meron pa rin nakikinig. Kasi yun ang pinaka-unang gadget nung araw, ang radyo. Natili pa rin ang radyo na isa na means of communication para manawagan, pagsabi ang balita na nangyayari sa kanilang kapaligiran at lahat na ng impormasyon na kinakailangan natin ay naroon na. Huwag nating malitin, ang radyo, nandyan pa rin. Kahit na anumang panahon, maasahan natin tagbagyo, tagulan, taglindol, nandyan ang radyo. Sila ang quick response sa mga lugar na sinasalanta. Kaya nandiyan yung tinatawag na quick response radio. Na naniniwala ko ang radyo magtatagal pa sa darating na panahon. Radio is still very, very much in talaga. Hindi sinasabi na, kumbaga sa phase out na siya because the tri-media is still very much in. People need radio because radio delivers the news fast. There's fact-checking every time. We try to get reliable sources para talagang yung i-deliver natin na news ay very, very important. Kaya being a radio man myself, talagang
I'm still into radio pa rin talaga because nasa-serve namin lahat talaga, lalo na yung mga taong walang access sa internet, the underserved areas. Ang halaga pa rin ng radio kahit nasa digital age na tayo. Kasi pag nakikinig ka ng radyo, mas marami kang pwedeng gawin. Kapag naglalaban, hindi ka naman pwede mag-cellphone. 'Di ba? So, kailangan lang kasi pag sa radio is halaga ng pandinig natin. So, isa yon. Next, especially dun sa mga lugar na o mga probinsya na talagang hindi pa ganun kalakas ang internet or 'di ba? So sa kanila sobrang halaga pa rin ng radio. At narito naman ang mga mensahe ng mga broadcasters na napaslang dahil sa pakikipaglaban para isulong ang katotohanan. Sa pamamagitan ng artificial intelligence, maririnig natin ang kanilang mga tinig upang ibahagi ang kanilang mensahe ngayong selebrasyon ng World Radio Day. Ako po si Crescensano Chris Bundokin, former news anchor ng DWXR 101.7 Kalahi FM. At ito ang aking huling report. Lang ang puknat yung kampanya ng dito sa illegal dapat ito'y tuloy-tuloy na gawin na mga kinaukulan. Daan libo ho ang usapan diyan. Alam na natin hong illegal yan. Uhuli ang katapat itong mga ito. Binaril ako at pinatay sa Calapan, Oriental Mindoro noong May 31, 2023. Ang motibo sa pagpatay sa akin ay patuloy pa rin iniimbestagahan. Kaya ang naririnig ninyo ngayon ay boses kong inireconstruct gamit ang AI upang ituloy ang aking laban para sa hustisya. Sa nalalapit na World Radio Day, huwag natin kalimutan ang sakripisyo ng mga pinaslang na broadcaster. Protektahan natin ang malayang pagsisiwalat at pamamahayag. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako si Rex Cornelio Pepino, ug ang inyong madunggan kay gikan sa akong kinatapusang report sa 93.7 Original Energy FM Dumaguete City. Minilyo ng atong buhis, nga kundili na to bantayan, ilang iwaldas, kaysa may alkansi, kaysa may alaot, kitang tanan. Ang nadunggan sa dinyo karon kay akong tingog nga gi-reconstruct gamit sa AI. Gipusil ko sa Dumaguete City atong May 5, 2020. Hantod karon, wala pa gihapon nahatagan og hustisya ang akong murder case. Karong World Radio Day, anaa sad ko karon aron ipahinumdum kaninyo nga ipadayon ang laban para sa malayang pamamahayag alang sa mga broadcaster nga nagsakripisyo para sa kamatuoran. Kining mensahe gihatod kaninyo sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaya ngayong World Radio Day, huwag isantabi ang kapangyarihan ng radyo. Kaya manatiling makinig at tangkilikin ang mga tradisyonal na media, lalo na ang radyo. Oh, happy World Radio Day! Oh, lalo na sa ating mga kasamahan dyan sa KBP. Yes, mga mamamahayag, o di ba? Ang ganda kasi yung mga napaslang noon ng Anong ang ganda? Hindi kasi po, 'di ba through AI, they can still seek justice sa nangyari sa kanila. O 'di ba? Meron pa ring magandang dulot naman ng AI. Ayan, nalalaman natin kung ano yung mga gusto nilang ipahayag. Oo, pero hindi siya maganda na napaslang sila. Oo, Miss hindi Angel. maganda kasi nga hanggang ngayon wala pa ring justice na nakukuha yung mga mamamahayag na ayun nga napapaslang. Dahil Diba? sa paghatid ng impormasyon. Totoong impormasyon. So at least ngayon, 'di ba? Mm-mm.